Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ay mag-update tayo ngayong Miyerkules mga loads. At grabe, nagkakaroon ng konting bakbakan mga loads sa Maxi tsaka sa mga XRP Army. Mga idol, ano ba nangyayari? Mga loads, no? So ayan, mag-start tayo ng news ngayon. Pero bago ang lahat mga loads, sana pakilike ng video natin. At napakalaking tulong yan sa ating channel. Okay, lalo na kung magsusubscribe kayo sa channel natin kung gusto nyo ng ganitong content. Everyday news, balita mga idol. At let's go. Pero bago yun mga idol bago tayo magpunta doon, punta muna tayo sa ating global news. Okay? Kasi baka makalimutan natin yung news mamaya eh. Sabi dito mga lodi, no? Iran has, sabi ni Trump, Iran has just informed us that there are a state of collapse, mga idol. They want us to open the Strait of Hormuz as soon as possible as they try to figure out their leader situation, which I believe they will be able to do. Kasi nailito sila kung sino leader nila, mga idol eh. Thank you for just attention, for your attention. Ayan, sabi ni Donald J. Trump, mga lodi. So sabi dito, let me get this straight. Iran reportedly told the United States of collapse. Tama ba? Ulit. Iran reportedly told the United States it is an state of collapse. Ayun, sa kanila mga lodi, no? Then they asked the US to open the Strait of Hormuz for them. Then they admitted they don't even know who is in charge of the country right now. Mga idol, kasi nawala kasi yung news ko kanina, ay kahapon. Meron ako nakitang mural na nakalagay doon yung mga previous leader, no? Si Ali Khamenei, pati yung anak niya nandun na. So parang ang sinasabi doon na baka patay na din yung anak niya kasi nandun na eh. Din-drawing na doon. Then they asked Washington to wait while they figure that out, no? Kung sino daw yung magiging leader nila at kung sino yung kakausapin, no? Kung sino yung talaga yung in charge. Now President Trump is publicly saying he believes they will figure it out and that hopefully this will be wrap up soon, mga loads, no? Saan na matapos na nga. The regime that built its identity of threatening Hormuz is now asking America's president to manage Hormuz while they took for new leadership. Parang sinasabi rito, just like a guest handing the host the key to their own house, no? Kumbaga parang sinabi ng Iran, Mr. President, bala ka muna dyan sa Hormuz, titignan i-figure out lang namin kung sino yung leader namin. Ayan, Iranian deterrence has reached an all-time low and they're not even hiding it anymore. If you're not, ayan na mga lods, no? Tapos, sabi dito ni ating Scott Bessent, mga lods, no? Iran Karg Island is about to max out on oil. Set the cost damage and negative 170 million daily. Mga lods, dollars yan, mga idol. Tehran inflation doubled and its currency has rapidly depreciated. Permanent oil damage coming. China can't do anything about it. Ayun yung pinakamalupit doon. Mga idol, alam nyo naman na lahat ata o yung pinakadalawang source ng China ng oil kinain na ng US, mga lodi. Unang-una yung Venezuela at ngayon yung Iran, mga lods. Kaya mukhang nahihirapan yung Xi Jinping kung anong gagawin niya, mga idol. Pero eto, isa sa mga parang magiging magiging catalyst, mga idol, no? Pagdating sa oil, no, sa market. UAE, no? UAE just left the OPEC Oil Organization after 60 years. Imagine, mga idol, 60 years silang nasa OPEC. Ngayon, hiwalay na sila. Anong ibig sabihin nun? This means it now has no limit on oil production or sales. Bakit gano'n? Ano ibig sabihin nun? Kasi mga lodi, pag nasa OPEC ka, meron ka lang parang limited lang yung pwede mong ibenta. No? Limited lang. Kumbaga, may quota ka lang na ganito lang yung kailangan mo mabenta, ganito, ganyan. Kumbaga, yung OPEC kasi parang control yan, kinokontrol niya yung mundo. Parang ganun. So ngayon, umalis na yung UAE dyan. So isa sa tatlo, kasi tatlo yung pinakamabibigat na nagaano ng oil dyan sa OPEC eh. Yung UAE kasama dun sa tatlo na yon. So kumalas na siya. So ibig sabihin, mga idol, pwede na siya magbenta ng maraming oil na walang limit. So dito sinasabi na baka bumaba yung presyo ng langis global.
no? Kasi wala nang limit, magbebenta na sila ng kahit ilang gusto nila. Sabi dito, more oil, cheaper prices, lower inflation, QE money printing. This is good news for Bitcoin and risk asset, which is crypto, mga idol. Ayan ha. Grabe. So, imagine 60 years, no? Ito naman, ako, balik tayo sa Iran, mga lodi. Siguro pag nabasa to ng mga Iranians, nako, parang superhero na naman si Trump, mga idol. Sabi dito, Iranian patriots, kasi ang dami pa rin nagwelga sa Iran ngayon, no? Yung mga protesters, kinukulong, hinuhuli, yung mga nagpo-protest sa pamumuno, no, ng regime. Ngayon, so sabi dito ni Trump, mga idol, Iranian patriots, keep protesting lang, sabi niya rito, take over your institution. Save the names of the killers and abusers. Sabi niya, no? Save niyo yung mga killer and abuser dahil mananagot yan. Parang ganon. They will pay a big price. So, ayan ha. I have canceled all meetings with Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. Help is on the way. Ayun yung pinakamalupit doon, mga idol. Help is on the way. So, kung ikaw protester ka ng Iran, sa Iranian, ano ba? Protester ka sa Iran, isa ka sa mga Iranians na nagpo-protest, pag nabasa mo to na help is on the way, MIGA, alam niyo yung MIGA, di ba? Make Iran great again. Ayun yan. Di ba? Kasi MAGA, Make America Great Again. So ito, MIGA, Make Iran Great Again, President Donald J. Trump. So kung ikaw mababasa mo to, mga lodi, talagang parang tutulungan tayo ng USA o ni President Trump, no? So grabe yan, mga idol. Naging bida na naman si Daddy dito. Ito na. Nako, ito na yung sinasabi kong bakbakan, mga lodi, no? So ito, Michael Saylor takes the Nakamoto stage standing room only. So ayan, nakita nyo, ang daming tao, mga idol. No? Hindi ko alam pero may mga rumors kasi ngayon, mga lods, no? May mga rumors. Ayan, syempre si Michael Saylor nung nagsalita siya, of course, maraming manonood, maraming tao mga idol. As ayan, kita niyan. Proof of crowd nakalagay diyan. So nagtataka ako, ba't kailangan nila ng proof of crowd yung mga Bitcoin Maxi? No, kasi sinabi dito, we saw the low attendance, now they have to use AI to inflate the numbers. And what announcement made ayan is that AI generated? Kasi mga lodi, hindi naman sa ako naniniwala ako na maraming nagpunta dun sa Bitcoin Las Vegas. Pero pili lang yung mga, kunyari, pag nagsalita si Michael Saylor, yun, bulto yung mga tao, syempre, maraming manonood dyan, kilala si Michael Saylor. And then, siguro kapag iba na yung mga nagsasalita or mga ibang program na, nag-aalisa na yung mga tao, hindi na lang. At may mga rumors nga na nung day 1 lang yun, kasi dun ata nagpunta si Michael Saylor nung day 1. And then day 2, sumunod na ng mga oras pag alis ni Michael Saylor, wala nang tao. Ganun yung sinasabi dito, rumor lang yun kasi tignan nyo to, mga idol Breaking. The Bitcoin conference saw a record low turnout this year with only a few dozen attendees. Yan, may nagsasalita pa nga mga lods, kita nyo. May mga guests pa na nagsasalita pero wala ang tao lang, unti lang yung tao. Several speakers also didn't show, di raw nagpunta yung mga ibang speaker, and the event ended 4 hours early. Kumbaga maagang natapos, 4 na oras na mas maaga sa naka-schedule natapos. Ganoon daw, mga lodi, no? Pero hindi natin maitatanggi na pag si Michael Saylor talaga, sobrang daming, syempre, idol yan, mga lods, no? Bitcoin Maxi talaga yan. So, nung pagkatapos niya ng day 1, halos wala na nagpunta. Ayan yun yung sinasabi dito Tapos ito pa nga, nagbibidyo yung mga XRP Army, Sabi dito, Bitcoin conference is a ghost town. XRP community, this could never be us, sabi rito, mga idol. Pero ako hindi ako sang-ayon sa mga ganito na parang, kasi nga gusto ko crypto tayo, lahat dapat tayo magtulungan. Kahit anong coins, kahit anong bias mo, basta once na crypto yung trip mo, dapat nagsusuportahan tayo. Kasi kung tutusin, hindi mo naman mabibili lahat ng coins. Ibig sabihin ba, yung mga hindi mo nabili na coins, kalaban mo na yun, etc. etc. Diba? Hindi rin naman. At bibili rin ako ng Bitcoin. Hindi lang ngayon kasi kailangan ko munang mag-profit sa ibang coins bago ako bumili ng coins na Bitcoin, mga lodi. Kasi syempre mother coin yan, no?
Pero ito yung ginagawa nila na talagang parang sinasabi nila na wala naman nanonood. Yun yung gusto nila, pero ako hindi ako sang-ayon doon. O kumbaga, hindi ako in sa ganun, mga lods, no? At eto, mga lodi, ang lupit na ito, Jupol na to. Bitcoin Las Vegas to, mga idol, At tignan mo yung ginawa niya, ang cringe. Doing my part at the Bitcoin conference. You're welcome, XRP. Ayan, tignan niyo yung ginawa niya, mga lodi. Pumunta siya sa Bitcoin Las Vegas. Tapos tignan niyo yung ginagawa niya. XRP! XRP! May mga nakapila. Tapos sumisigaw siya ng XRP. XRP! 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 Di ba parang para sa akin, ba't niya ginawa yun? Siyempre kung ikaw, kunyari, bago ka lang sa crypto, tapos, hindi mo pa naman alam yung iba, ang alam mo lang Bitcoin. Kumbaga gusto mo mag-explore, siyempre mag-start ka sa pinakasikat, Bitcoin. So ngayon, andito ka nakapila, wala ka pang masyadong knowledge sa iba. Tapos makikita ka ng ganito na sumisigaw ng XRP! XRP! Na parang ang rude niya, di ba? Hindi ko alam kasi pag ganito, yung iba kasi natutuwa din pero XRP! Thank you. Pero paano kung gano'n, no? Siyempre, iba dyan, ano yun? Ano yung sinisigaw niya? Token din ba yun? Coins din ba yun? XRP? Parang, yabang ata ng mga nasa community na yun, Ang kulit niya talaga. XRP. Parang na siya nang gugulo, no? At kayo, ano masabi niyo doon? Ako, mga Lodi, XRP Army ako, alam niyo yan, Nag-iipon tayo ng XRP. Pero ayoko naman maging rude sa ibang mga community. Di ba? Nakapakita mo pa yung mga ganyan. O, di ba? Ang kulit niya kasi, no? XRP! XRP! So, ayan. Ano ngayon, kasi, mga Lord, sabi ko nga sa inyo, May 30, tsaka, May 30 tuloy. April 30 to May 1, ang XRP Las Vegas, XRP Las Vegas. Ang ngayon is Bitcoin, no? So parang inaano dito na nako, nagyayabang tayo na ang onti ng mga Bitcoin maxi. Mamaya pagdating ng April 30 tsaka May 1, wala rin tao. Pero sabi nila imposible daw 'yon, mga idol. Sabi nga dito ni Brad Garlinghouse at ni Stewart Algarotti, tama ba? Ayan mga lods. Sabi rito, OMG, did you hear what happened at the Bitcoin conference in Las Vegas? Tulad niyan. Nothing happened. XRP Vegas put the Bitcoin conference to shame before it even started. The area had capacity for about 3,000 people, but only around hundreds people showed up for Bitcoin. Kaya nga ito, parang mali na siya agad, di ba? Why? Because there's a new sheriff in town. There's only room for one crypto in Vegas, and that's XRP. So, yung sinasabi na dito na 100, parang fake news agad yun. Kasi dito yung nagsalita si Michael Saylor, ang dami ng tao eh. Di ba? So, hindi tayo, kumbaga dun lang tayo sa tama, mga idol, no? Sa PAX. Dun lang tayo. Pero syempre natutuwa tayo sa XRP, mga idol. Alam nyo naman yan eh. Tsaka talagang parang sinakop nila yung buong Las Vegas kasi halos lahat. Hindi lang sa building, mga idol, pati sa mga sasakyan, sa mga trucks, merong mga advertisement ng XRP. Kahit saan ka tumingin, raise the standard nakalagay, mga idol. And bukod dyan, mga Lodi, had to see it for ourselves, can confirm this is real. Every time you look out the window of the Bitcoin conference, you will see gigantic ad for XRP. Ayun yung sinasabi dito, no? Bitcoin conference pa yan, pero puro XRP na yung nakalagay. And then sabi dito ng MoonPay, speaking of MoonPay, nag-post niyan, big day tomorrow. Ayun yung sinabi niya, mga Lods, no? Big day tomorrow, mga idol, no? Paghahandaan natin yan. At syempre yung sinabi dito mga Lods, alam nyo ngayon ko lang nakita si Brad Garlinghouse na medyo nagpo-post ng sunod-sunod. Parang sobrang excited siya sa mangyayari meron siyang alam na ikatutuwa ng lahat.
Sabi niya rito, 100% all roads lead back to Ripple's North Star. Ano ibig sabihin nun, mga idol? No? Kasi maraming nagsasabi na, hindi, Ripple lang yun na umuunlad, yung XRP hindi naman yan. Pero laging sinasabi ng XRP o ng mga CEO ng XRP na, ang nasa sentro is XRP. No? Lahat ng ginagawa ng Ripple is para sa XRP at ito yung North Star namin, yung XRP. No? Sabi nga dito, ipapaliwanag niya, mga idol ha. Pero anuin ko lang, bilisan ko lang ng konti ba kung copyright niya tayong. Sana wag naman. Pares tayo XRP Army, idol. Guys, we got some massive breaking news in the crypto market today. Ripple CEO Brad Garlinghouse just posted something insane for XRP holders. He said all roads lead back to Ripple's North Star, XRP. That's right, the North Star of Ripple is XRP. There's so much FUD out there and lies out there saying that Ripple doesn't care about XRP. Those people are lying to you. Ripple's main focus is XRP, and it has always been XRP, and it always will be XRP. In the midst of Brad Garlinghouse saying that today, the same exact day, Ripple is now doing ads in Las Vegas. XRP, raise the standard. They also have other flyers that say don't fold. Raise the standard. Don't fold. What does don't fold mean? That Yeah, lagi sinasabi yun sa announce sa mga ads eh. Raise the standard, don't fold, no? Huwag kang titiklop. Ganun. Ano ibig sabihin nun? means do not give up. The shift Oh, it means do not give up. for XRP is happening. The switch is happening. Oh, ayun yung sinasabi mga lods, no? Ayun yung sinasabi ni Brad Garlinghouse na North Star, no, mga idol, no? So, grabe. Sobrang hype ngayon ng XRP pero sobrang baba ng XRP ngayon. Umangat ba? Mas nataasan na siya ng Doge ko, grabe. Yung XRP ko nung una, umabot na siya ng mga nasa 12, no? 12, tapos yung Doge ko noon umabot lang ng mga 9 or 10. So ngayon, ang nangyari, yung Dogecoin ko ngayon, umabot na siya ng 12k profit. Tapos baliktad na yung XRP 7.5 na lang. No, bumaba pa nga yan, umabot dito eh. Pero titignan natin kasi pasok pa naman siya sa ating triangle opens. Pasok pa siya sa ating 1 day time frame na triangle, mga idol. So titignan natin niya kung anong mangyayari, okay? Pero para sa akin, napakalupit niyan, mga lods. Lalo na, siguro hinihintay. May announcement siguro sa XRP Las Vegas. Siguro hindi ako sure, mga idol. Pero kasi mga ganyang big events, no, lalo na sa Las Vegas, lalo na sinundan natin yung Bitcoin conference, merong malupit dyan na pwedeng mangyari, mga idol, no? So, hintayin na lang natin, mga lods, no? Tapos ito pa yung pinost ni Brad Garlinghouse. Alam nyo, itong image na to, fake to. Pag tinanong mo si Grok, sasabihin niya na AI generated to, etc., etc., mga lods. Pero hindi na, it doesn't matter kasi sinong nag-post nito? OKX. Okay, OKX ang nag-post, sabi niya rito, probably nothing. And then, sino ang nag-comment, mga idol? Si Brad Garlinghouse. Sabi ko nga sa inyo, si Brad Garlinghouse ngayon, parang ano siya masyadong excited sa mga nangyayari. So, tweet siya ng tweet, post siya ng post, reply siya ng reply, na para bang kinikiliti yung kanyang puwet sa excited. Nag-post yung OKX, ano sinabi niya? Locked in! Grabe, ano ibig sabihin niyan, mga lodi? Diba? So, antindi niyan, mga idol. Isipin mo yung CEO mismo ng Ripple, magsasabi na locked in kayo, guys. No, don't fold. Anong sa tingin nyo ang sa isip nyo nun, mga lods? Kayo comment nyo diyan, mga idol, tas ito ang last news natin ngayon, mga idol, which is isa sa mga pinaka OG natin na idol, ang Ronin. Ayan mga lods, tignan nyo naman, ang angas naman ng ano na to. Sabi pa rito ng post, mga idol, 93% of Web3 games are dead. Here's to the 7%. Ayan yung sinabi niya, mga lodi, no? It's dead. It was never meant to work. Kotaro yun mga lods, no? Naku, may tugtog Hindi na tayo makapiright dun ayan sana hindi tayo makapiright. So, Ronin to be continue, mga idol. So, isa pa to, mga lods. Alam nyo naman na kahit na lahat halos na mga games sa Web3 nag-rug pull na yung alam nyo na yan, yung Pegasus, yung Palo Palo Gaming, 'di ba? Lahat ng mga play to earn,
nawala na lahat. Pero sino ang natira? Actually, Axie nga yung nag-umpisa mga idol. Alam nyo ba yun? Nagpa-hype ng play to earn nung nakaraang bull cycle, Axie. Tapos ang daming pumasok, di ba? May mga nakalagay pa na Axie Killer, yung Pegasus nga yun Ano ba yung palo-palo? Nakalimutan ko na. Crypto Blade, ayan, Crypto Blade. Tapos may Plants versus ano ba yun? Undead. Basta yung, di ba, yung mga halaman, tanim-tanim. Hindi. Tapos, ano pa ba yun? Marami pa Yung mga parang Axie rin, mag-aalaga ka, magbe-breed ka rin. Ang dami. Asa na sila ngayon? Wala na. Axie nagsimula, tapos ngayon Axie na lang ang natitira mga idol. And then, ito, pinost nila to. So, for me, coming soon, nakalagay dyan, sabi mga lods, di ba? Coming soon, sa tingin ko, meron silang paparating na plano. Parang to be continue pala, sorry. Ayan, so, ang lupit nito. Ronin is almost home. 4 years ago, we launched Ronin because Axie Infinity needed a faster and more efficient network. It worked. Axie Infinity onboard millions of gamers to crypto and pixel. Mga lodi, yung sinabi rito. Alam nyo, kung natatandaan nyo yung panahon ng Axie, mga idol, ano nun, pandemic, pandemic nun, kaya halos lahat nasa bahay lang at ang pinakamagandang laruin talaga nun na pwede kang kumita is Axie, kaya kaya nagpumatok yun. Mga lods, halos lahat ng Pinoy, di ba? Halos yung ibang mga mga may pera nun, magbibili na maraming Axie, tapos pupunta sa inuman, lahat na makita ng chicks sasabihin, gusto mo maging scholar? Na? Gusto mo maging scholar ko, babes? Ano? Scholar ka rin sa akin, ako yung ano mo. Manager mo. Discarding manyakol di ba? So, ganun dati mga idol, halos ang dami nag-Axie. Kasi nga pandemic nun, mga lods, no? Pero may mga nagiinuman no? Pandemic, kasi may nagiinuman. Di ba? Ang dami ring ang dami ring pumaldo nun. Pero ngayon, syempre wala nang pandemic, balik na sa trabaho, balik na sa realidad. Kaya yung mga dating nag-Axie noon, syempre bumalik na sila sa trabaho nila, wala na silang time para maglaro. So nabawasan ng mga player. Sobrang laki ng nabawas na player, mga idol. Dati issue na nga yung nun parang kasi kung sino yung mas mayaman, makakabili siya ng mas mahal na Axie, mas mananalo siya, etc. etc. Diba? Parang ganun, lalo na nag-origin. Pero ngayon, pinipilit mismo ng Ronin Network o ng Sky Mabis na bumalik yung sigla ng Axie. Siguro hindi na babalik yung dating hype na sobrang daming naglalaro. Pero kung magagawa nila ng paraan na maging enjoyable ulit yung game, kahit papaano merong earnings, na ayun naman talaga yung habol ng mga players, yung earnings kahit papaano, sana mangyari ulit, para mabenta ko na lahat ng Axie ko. Grabe, ang dami kong Axie 64 at ang mamahal ng bili ko dyan, mga idol. Pinakamahal ko atang nabili, nasa 30 plus Ay hindi, nung unang bili ko mahal talaga, mga lods, Ay hindi pala unang bili yung mahal. Sakto lang nung unang bili ko, yung mga nasa 70 ata yung niloan ni boss nun O 70 o 50, basta ganun. Bumili ako ng isang team. Tapos yun, nung nabawi namin yun, lahat na nakinikita nun, binibili ko ng Axie, binibili ko ng team. Tapos pinapa-scholar natin. Tapos meron akong binili na ang pinakamahal ko atang nabili yung Terminator ko na Dusk. Tapos kasi yung single Axie lang yun yung Terminator na Dusk na binili ko. Tapos yung isang team na binili ko rin mahal din, pero tatlo na kasi yun, yung Jumping Lason. Yung binili ko yun, ayun mahal din yun mga lodi. So hindi ko na maano kung magkano. Pero ano rin yun, nasa 5 digits din yun mga lods di ba? Yung isang team mga lodi. So grabe. At sana bumalik talaga yung Axie Infinity, yung sigla ng Axie. Kahit na simpleng game lang, basta mai-enjoy. Marami naman kasi pag masyadong komplikado, parang natatamad na yung iba di ba? Yung maganda yung simple lang laruin, pero may enjoy mo, Sana may isip nila yon. Kasi ako iniisip ko ano kaya yan, hindi ko maiisip Actually, mga favorite kong laro dati na mga simple lang, yung Tower Defense, Gunbound. Alam niyo yung Gunbound, yung bato. Meron nun sa Axie Infinity, kaya lang kaya lang konti na lang naglalaro bigla hanggang nawala na siya, naging konti na lang yung player.
Pero ini-enjoy ko rin laruin yun mga lodi, yung parang Gunbound. Nakalimutan ko yung pangalan ng game. Basta yun. Tapos syempre tower defense, ayan, gusto ko rin yan mga idol, no. Alam niyo yung mga sa cellphone, yung mga nagpa-pop up na scam na game, dapat gawin nila ganun na lang eh. Totohanin nila yon. 'Di ba alam niyo yung sa cellphone, yung mga big yung dumadami, baril-baril, tas tangina maaasar ka dahil bobo yung naglalaro, 'di ba? Parang gusto mong laruin, yun. Dapat ganoon na lang yung gawin ng ano eh. Ng Sky Mabis eh. Puro aksi yung mga batch na sumusugod. Bug. No, mga wave nag-wave, mga first wave, bug, mga bird. First wave mga bird kasi malalambot yung mga bird eh. Tapos may mga plant na malalaki, bug. Ganoon na lang dapat eh, no? So ayan, grabe na puro humaba na kakadaldal ko mga idol. So mamaya ang gabi kita-kits tayo. Pero sana enjoy niyo yung news natin lalo na sa XRP mga idol, no? Mukhang matindi ang mangyayari sa mga susunod na araw dahil sa ating XRP Las Vegas. Sana may announce sila na malupit na magpapalipad, no, sa ating XRP. So kita-kits tayo mamaya ang gabi mga idol. Maraming salamat sa manonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jabla. If you want to subscribe to me, it's link in description. Also, I've uploaded a FNAF test. It's right there. It's pretty cool. Yeah, it's cool. So, oh yeah. What? What's that? Okay, go. si Ipo, pinapanood ko si Ipo. Oh yeah, but go to the link in description of Jablo. House of Leather. House of Lead. Wait lang, hinahanap ko eh. Ayan. Final peace proposal. Wait lang guys ha. O, ayan. Go to the House of Leather. You can get any color you want. Black, brown, and red. Also, you need it for wearing and of course, to beat your children. Okay, sabihin niyo yung pangalan ko pag-order kayo dyan para magkaroon kayo ng discount mga idol. So ayun, kita-kits, love you all. What's up, what's up?